Idol, ano ang pinagkaiba ng anxiety sa acid reflux? Bakit pareho ang sintomas nila? Ito po isang comment ng ating kaibigan si Richard Binodlay. Mega shout out sa Richard. 1 hour ago sa pinakabago at pinaka-latest na video na naka-upload sa ngayon. Pero bukas meron akong bagong vlog na i-upload, naka-premiere, at ito na yung susunod. Yung pag-uusapan natin, bakit daw parehas ang sintomas ng acid reflux sa sa anxiety. Sir Richard, sa tingin ko po, magkaiba po yung mga sintomas. Meron lang ilan na makikita mo na parang magkaparehas kasi po ang anxiety po, isa po itong takot, isa po itong pangamba na nararanasan natin. Ang bawat takot po, kadalasan po may kasamang hilo at acid reflux. Normal po kasi yung reaksyon ng katawan. Ang good po, sakit po siya. Yung sintomas po niya, pagpapahirap na masasabi nating isang uri ng disease o ng karamdaman. Ang sa anxiety naman po, ito, reaction. Reaction na hindi po siya sakit. Kaya nga po kapag laboratory ka, nagpa-check up ka, hindi po kalimitan binibigyan agad ng gamot. Kasi nararanasan mo lang yun, mararamdaman mo lang yung mga sintomas na yun na sinasabi ninyo kapag may atake ka ng takot. Pag nawala po yung takot, kapag huminahon po ang inyong kalooban, nawawala din po agad-agad yung mga sintomas na nararanasan nyo. Halimbawa po yung hilo, kapag po na-relax ka, bababa po yun, nawawala po yung hilo. Hindi po siya tulad dun sa GERD na ang GERD po kasi kapag may hilo ka, umuwi po yun sa vertigo. Kapag po na-vertigo ka, kahit po uminom ka agad ng gamot, hindi po agad nawawala yun. Samantalang sa anxiety, kapag po na-relax ka, usapong nawawala yung reaction. Yung hilo. Halimbawa po, pagkalam ng sikmura mo, yung pagduduwal, dala lang din po ng takot, ng pangamba. Kapag po nag-relax ka, nawawala din po siya ng kusa kahit hindi mo siya iniinuman ng gamot. Ang ganyan pong reaksyon kapag uminom ka ng gamot at hindi marirelax ang katawan mo, kahit pa po uminom ka ng gamot, hindi po nawawala. Kasi nga po, reaction siya. Marami po ang dalang mahirap na pakiramdam ang anxiety. Meron po niyan pagsakit ng dibdib, nakala mo may sakit siya sa puso, meron po siyang pamamawis, meron po siyang nangangatal ka na kala mo talaga magkukulaps ka, mawawalan ka ng ulirat. Meron din po na dala ang anxiety na para kang tatabsong. Alam niyo ba yung tatabsong? Yung para kang maluluko. Mabigat yung masakit sa ulo, parang may hangin yung ulo mo, parang kumakalog yung ulo mo, parang napakabigat ng ulo mo. Yun po yung anxiety. Nasasabi lang ng iba na may kaparehas na
na sintomas, pero sa totoo lang po magkaiba po. Kasi yung nararanasan mo sa GERD, nawawala po siya kapag ininom ng gamot. Samantalang sa anxiety po, kahit inuman nyo ng gamot, hindi po siya nawawala. Ano lang po, mawawala lang siya kapag ka nag-relax ka. Ang tanging paraan po para mawala yung hirap ng pakiramdam na yon, mag-relax ka, ma-relax ka. Kalimitan ang ginagawa lang dyan, inhale, exhale. Minsan yung brown paper bag, yung ilalagay dito sa yung brown na supot na papel, ilalagay dito, hihinga ka. Pero sa ngayon hindi na ganun, alam ko hindi na ganun yung ginagawang practice ngayon pagka sa mga doktor. Nasa usapan na rin tayo ng anxiety. Ito po ba ay nagagamot? Actually, may gamot po sa anxiety. Ang tanging ginagampanan po ng gamot na inireseta sa atin para lang po tayo ma-relax. Hindi siya gumagaling. Chronic din po ang anxiety. Hanggang lagi kang natatakot, laging andyan yung si anxiety. Ang tanging paraan po para mawala ang anxiety, maturuan mo ang sarili mo na maging matibay. Yung hindi agad-agad natatakot, at maturuan mo ang sarili mo na kayang umunawa sa mga nangyayari sa'yo, sa mga problema mo. Kasi hanggang di po natin nagagawa yung mga bagay na yon, lalo na kung ang anxiety mo ay galing sa sakit, ang kailangan natin gawin, huwag tayong matakot sa mga nangyayari. At ang paraan po para hindi naman tayo matakot sa mga nangyayari, kailangan aralin natin, alamin natin ang tamang kondisyon ng ating katawan, kung ano ba talaga yung sakit, kung ano ba yung mga dapat talagang gawin. Kasi hanggang naguguluhan ka sa mga nangyayari sa iyo, sa mga pahihirap na sakit mo, hindi titigil ang anxiety, hindi mamamahinga ang anxiety, andyan lang yun. Sana Sir Richard, kahit kaunting paliwanag ko, naintindihan mo. At para naman sa lahat ng mga nanonood dito sa YouTube channel ko, pwede bang akong lumambing? Paki-subscribe naman po nitong channel ko, paki-like, kung may papasahan kayo ng bidyong to, pwede pong ipasa nyo para po at least mapanood ng mas nakakarami na naghihirap din po sa iba't ibang karamdaman. Ang anxiety po ay hindi lang po sa may GERD. Lahat po ng sakit, kalimitan po kakambal ang anxiety. Yan. Basta po, mga idol, isang lambing lang po talaga yon. Ang subscribe nyo po, ang like nyo po, makakatulong po ito sa aking channel, sa aming mga content creator. Sige po, at kita tayo sa susunod na mga video. Bye-bye!